Good morning po sa bawat isa at lalong-lalo na sa ating Diyos na buhay. So, sa mga oras na ito, tayo po ay magdaraos ng ating pagsamba. So, sige po, ipikit po natin ang ating mga mata at tayo po ay mananalangin. Yes, Father God, we thank you, Lord, for this beautiful morning, Panginoon, na ibinigay mo po sa amin. Salamat, Lord, sa iyong katapatan, Lord, sa iyong kahabagan, Lord God, sa iyong protection, Lord God, sa iyong pagmamahal, Panginoon. Maraming salamat po, Panginoon. Dalangin ko, Panginoon, linisin mo po ang bawat isa sa amin, Panginoon. Ano man, Lord, yung nakikita mong karumihan, Panginoon, ng bawat isa, Lord, linisin mo kami, Panginoon. Hayag man ito o tago, Lord, pagkalinisin mo kami, Lord. Salamat, Panginoon, Lord God. At maraming salamat po, Lord, sa opportunity na ito, Panginoon, na makasasamba kami, Panginoon. Maraming salamat din po, Panginoon, dahil sa kabila ng pandemic na ito, Panginoon, sa kabila ng bagyo na ito, Panginoon, still, Panginoon, ang kabutihan mo, Lord, yung protection mo, Lord God, naranasan namin, Lord. Maraming salamat, Panginoon, dahil hindi mo kami pinabayaan, Lord. Tapat ka, Lord, sa iyong mga pangako, Lord God. Maraming salamat po, Panginoon. Dalangin ko rin, Panginoon, na i-bless mo po ang magpapaawit, Panginoon. Gayon din, Lord, ang mga salita, Lord, na aming maririnig, Panginoon, Lord God. Bigyan mo po kami, Panginoon, ng puso't isipan na handang makinig, Panginoon, Lord God. Ano man, Lord, yung nais mo, Panginoon, na ibahagi, Panginoon, na iabot, Panginoon, sa bawat isa, Panginoon, Lord God. Maisa pamuhay namin nito, Lord, na sa pang-araw-araw, Panginoon. Lord, salamat, Panginoon. Even, Lord, bless mo din, Panginoon, ang aming pastor, Panginoon. Give the wisdom and knowledge, Lord, na nagmumula lamang sa iyo, Panginoon. Muli, Lord, salamat, Lord. Samahan mo po kami sa aming service, Panginoon, magmula sa oras na ito hanggang sa matapos, Panginoon, Lord. Maraming salamat po, Panginoon. Pinupuri ka namin, Lord. Winawalhati ka namin, Panginoon. Sa pangalan mo lamang, Jesus. Amen. Hallelujah, Jesus. We praise you, Lord God. The words of Christ as down through generation. The Son of God teaching us to pray. Good words, Father, have your will in me completely. Be holy Christ, your faithful liberation. Amazing grace, mercy for our sins. May we forgive the way that you've forgiven us, oh Lord. So we can sing, Our Father, hallowed be your
Yours is the wisdom and honor forever and always. We pray. Our Father, hallowed be your name. Forever, our God, be exalted. Your kingdom come, and in us let your will be done. Our Father, hallowed be your name. Forever, our God, be exalted. Your kingdom come, and in us let your will be done. Our Father, yes Lord, we pray. Our Father, we pray, Lord God, we pray. Our Father. Yes, Jesus. Sama-sama po kami mananalangin at sasamba sa iyo, Panginoon. Purihin ka, sambahin ka, Panginoon. Dakilain ka, Panginoon. Maraming salamat, Lord God, sa pinaparanas mo po, Panginoon, ng kapangyarihan mo para sa amin, Lord God. Hindi ka nagkulang, Panginoon. Tunay na dakila ka, sambahin ka, dakilain ka sa tanging pangalan mo po, Panginoong Hesus. Amen. Thank you. Isang mapagpalang umaga po sa lahat. Purihin po ang Diyos sa pribileyo na tayo patuloy na makasasamba sa ating Diyos na makapangyarihan sa lahat. Diyos na may likha ng langit at lupa. Samahan niyo po ako, sama-sama po tayong lumapit sa Diyos. Manalangin tayo, hingi tayo ng gabay at tulong mula sa ating Diyos. Manalangin po tayo. Amang banal na makapangyarihan sa lahat, pinupuri ka namin, sinasamba at tinawalhati ka namin. Salamat sa pagkakataong kami malaya makasasamba. Tunay, Panginoon, dakila ka. Dakila ka, aming Diyos. Dakila ka. Ang dalangin po namin, dakilang Diyos. Samahan mo po kami sa aming pagbubulay sa iyong mga salita. Ikaw ang magturo sa amin at bigyan mo kami ng unawa at karunungan upang may pamuhay namin ang iyong katuwiran at katotohanan na aming pagbubulay-bulayan. Salamat, sasamahan mo po kami. Paintulutan mo kami, dakilang Diyos. Ikaw ang aming maparangalan at mawalhati ka sa amin. Purihin, Ama, ang iyong pangalan. Sa pangalan mo po, Panginoong Jesucristo. Amen. Ang ating pong pagbubulayan, talata, ayon sa aklat po ng Lucas, o sa Book of Luke, chapter 17, sa verse 14 at 15. Ganito po ang sabi ng talata. Pagkakita sa kanila ay sinabi ni Jesus, lumakad na kayo at magpatingin sa mga pare. Habang sila'y naglalakad, silang lahat ay gumaling at luminis. Nang mapuna ng isa, siya'y magaling na, nagbalik siyang sumisigaw at nagpupuri sa Diyos. Purihin po ang salita ng Diyos. Muli, isang mapagpalang araw po sa lahat. Ang topic po natin ngayon ay binigyan ko po sa wikang Banyaga, honoring faith. Ang pinakasimpleng Tagalog po nito, ang pagpapahalaga sa pananampalataya.
Sa kasalukuyan po ngayon, dito sa ating bansa, lahat naman ay nagsasabing tayo ay may pananampalataya. At kilala ang ating bansa pag pinag-uusapan po ang pananampalataya. Tulad po ngayon, magpapasko na, tayo po ang may pinakamatagal na nag-celebrate o nagdiriwang ng araw ng Kapaskuhan sa buong mundo. Pero ang nakalulungkot po ngayon, kapag pinag-uusapan po ang pananampalataya, bakit po kaya ang mas nakakarami ay nagiging talunan? Bagamat sinasabi niya siya ay mananampalataya. Kaya ang pag-uusapan po natin, honoring faith, ang ibig pong sabihin ng honoring ay great respect. Mayroong dakilang pagpapahalaga. At ito po ang isang napakahalagang ating tatalakayin. Gaano bang katotoo na sa bawat isa sa atin, pinagpapahalagahan natin yung ating pananampalataya sa Diyos. At mula po dito sa mga talatang ating pag-uusapan sa kasaysayan po ng 10 ketongin na lumapit sa Panginoon Jesucristo, titignan po natin yung pananampalatayang honoring faith. Yan po sa mga talata, magmula po sa verse 11 hanggang verse 19. Ano po ang involved dito sa honoring faith o doon sa pagpapahalaga sa pananampalataya? Sa buhay po natin, sa pagpapahalaga natin sa ating pananampalataya sa Diyos, ano-ano ba ang mga nakapaloob dito? At yung po titignan natin sa buhay ng isang ketongin o ng mga ketongin na lumapit sa Panginoon. Ang nakapaloob dito ay una po, utmost faith. Ang sabi po, babasahin ko muna po yung talata, yung verse 12 po o verse 11 hanggang 14. Sa paglalakbay na Jesus pupuntang Jerusalem, nagdaan siya sa hangganan ng Samaria at Galilea. Nang pumasok siya sa isang nayon, sinalubong siya ng 10 ketongin. Tumigil ang mga ito sa may kalayuan at sumigaw, Jesus, Panginoon, mahabag po kayo sa amin. Pagkakita sa kanila, ay sinabi ni Jesus, lumakad na kayo at magpatingin sa mga pare. Habang sila'y lumalakad o naglalakad, silang lahat ay gumaling at luminis. At yan po isang napakagandang talata na makikita po natin. Sabi po dito, pagkakita sa kanila, ay sinabi ni Jesus, lumakad na kayo. Mula po dito, ang isang katangian ng pananampalataya nung nagpapahalaga o nagbibigay pagpapahalaga sa kanyang pananampalataya, kailangan na meron po siyang utmost faith. Ang ibig sabihin po nito ay most extreme o sukdulang pananampalataya. Pag sinabing sukdulang pananampalataya, yung extreme na pananampalataya, ang nakapaloob dito yung boldness, may katapangan, walang pag-aalinlangan, na may kababaan loob at pagpapakumbaba. Ito po yung makikita natin dun sa lalaki na 10 kaitongin na lumapit sa Panginoon Jesucristo. Pasin niyo po yung mga talata, titignan natin kung saan, paano makikita sa kanila yung katapangan, sukdulan, yung kanilang pananampalataya sa Diyos. Bagamat, kung titignan po natin, sa isang nayon, sinalubong siya ng 10 ketongin. Ganito po ang kalalagay ng mga ketongin sa kanilang panahon. Nakapukod po sila sa isang lugar na hindi sila pwedeng makisama sa pangkaraniwang mamamayan dahil makakahawa sila. At kapag nakihalubilo sila, pwede silang hulihin at babatuhin sila hanggang sila ay mamatay. Sa 10 ketongin ito, sumigaw sila, malayo sila sa Panginoong Jesucristo. Alam nila yung kanilang kalagayan, na hindi sila pwedeng lumapit makahalubilo. Pero sa kanilang pagdulog sa Panginoong Jesus, sumisigaw sila dahil sa kalayuan nila, Panginoong Jesus, mahabag po kayo sa amin. Ito yung dulog ng 10 ketongin.
at pagkakita sa kanila ng Panginoong Jesucristo. Sabi sa kanila, lumakad na kayo, magpatingin na kayo sa pare. At habang sila ay naglalakad, silang lahat ay gumaling at lumihis. Pansinin niyo po, kung kayo po yung taong may ketongin, ano po aasahan niyo pagka humingi kayo ng tulong sa isang tao na alam niyo na siya ang makakatulong sa inyo, at biglang sasabihin sa inyo, sige, pumunta kayo sa pare. Ang isang taong humihingi ng tulong, ang asahan niya ng tulong, yung mismo ang magbibigay sa kanya. Pero isang kagahandaan dito, yung extreme faith, sinabi lang ni Jesus Christ, ng ating Panginoon Jesucristo, sige, pakita kayo sa pare. Lumakad na kayo. Pansinin niyo po, itong mga ketonging ito, hindi ho nagdalawang isip. Nandun kagad yung kanilang pananampalataya o paniniwala sa Panginoon Jesucristo na totoo yung sinasabi ng Panginoon Jesucristo. At ito'y napakahalaga sa buhay ng isang tao o ng isang nagsasabing siya'y mananampalataya. Kailangan talaga ang pananampalataya sa Diyos, kahit wala pa, dapat walang pag-aalinlangan sa buhay natin. At yun ang isang pananampalatayang tinatawag na pagpapahalaga sa pananampalataya o tinatawag na honoring faith. At nakakatuwa kung ipansinin nyo natin ito. Asan yung boldness dito? Ng mga pag pumunta sila sa pare, makikita sila ng taong bayan na sila may ketong, delikadong buhay nila. Pero sa kanila, hindi nila inintindi yun. Ang mahalaga yung sinabi ng Panginoong Jesucristo. Minsan po sa maraming nagsasabing mga taong nananampalataya, pagka mayroong banta, ang hirap lumakad, ang hirap magdesisyon. Pero itong mga ketonging ito yung makikita natin sa kanila. Sa kabila na sa banta na pwede silang mamatay, pag pumunta sila sa kabayanan o pumunta sila doon sa pare, makita sila ng tao, sila ay pwedeng pukulin hanggang mamatay. At isa yan sa napakagandang makita sa atin. Yung pananampalataya, kailangan ng minsan yung extreme, na kahit wala pa, manampalataya tayo sa harap ng Diyos. At ang pananampalatayang ito, pansinin niyo yung mga may ketong ito, hindi lumapit alam nilang kung sino yung Panginoon Jesucristo, andun yung kababaan loob nila, nagpakumbaba sila, sabihin nila, mahabag po kayo sa amin. Andun yung kanilang pagdulog na may kababaan loob sa ating Panginoon Jesucristo. At yan ang kailangan natin lahat, hindi lang naghahayag ng pagpapahalagang pananampalataya. Magbibigay po ako ng ilang halimbawa. Ito po sa Lucas chapter 7 verse 9, sabi po dito, namangha si Jesus nang marinig ito. Kaya tumarap sila sa napakaraming tao sumusunod sa kanya. Sinabi niya na sa Israel hindi ako nakakita ng ganitong kalaking pananampalataya. Ang tinutukoy po dito ng Panginoon Jesucristo sa Lucas 7:9 ay yung isang kapitan Romano na meron siyang aliping may sakit. At nakiusap siya sa mga kakilala niya at mga tauhan niya, lumapit sa Panginoon Jesucristo para pagalingin yung kanyang alipin. At nung siya'y puntahan ng Panginoon Jesucristo, grabe, sukdulan yung pananampalataya niya dito Sabi niya, Panginoon, ako po ay may mga tauhan, kapag sinabi ko, sumusunod sila. Kaya wag na po kayong pumunta sa aming bahay. Sapat na yung sabihin nyo lang. Sapat na yon. At doon hayag yung talagang pagpapahalaga ng lalaking itong Kapitan Romano ng kanyang pananampalataya. At yun ay isang magandang makikita sa atin. Yung sukdulang pananampalataya sa panahon talaga na sitwasyon sa buhay. Wala yung pag-aalinlangan pero merong tapang. Magkaiba po yung merong kang matapang ka, pero merong kaakibat na pag-aalinlangan. Wala sa kanyang lahat yon. Ang tanong nga po sa atin ikaw o tayo,
gaano natin pinagpapahalagahan yung ating pananampalataya. Marapat sa ating buhay, pinapahalagahan natin yung pananampalataya natin sa Panginoon. Makita sa atin po, bilang isang nagsasabing mananampalataya, yung katapangan. Ikalawa po, makikita natin sa mga doon sa pinagaling ng Panginoon Kristo. Responsive faith. Ito po yung responsive. Pag sinabi pong responsive, mahalaga po ito Ito po yung mabilis na pagtugon na pananampalataya o patuloy ang pananampalataya na sumusunod. A quick response or sensitive. Ito po isang maganda pag sa verse 14 po hanggang 15. Pagkakita sa kanila ay sinabi ni Jesus, lumakad na kayo. Patingin sa mga pare. Habang sila'y naglalakad, silang lahat ay gumaling, luminis. Nang mapuna ng isa sa siya'y magaling na, nagbalik siyang sumisigaw at nagpupuri sa Panginoon. Imagine niyo, sa 10, merong isang nag-respond. Ang respond itong lalaking ito, kakaiba. Nung sila'y sumunod sa Panginoon Kristo, ang sinabi ng Panginoon Kristo, punta kayo sa pare. Pumunta po sila. Pag lingon pa lang nila, lumalakad sila, lahat sila gumaling at hindi lang basta gumaling. Luminis yung katawan nila na wala yung ketong. Pero merong isa na gumaling, bumalik sa Panginoon Kristo. At siya'y sumisigaw na ng pagpupuri sa Diyos. Grabe yung respond ng isang ito. Ang sabi po, sumisigaw. Sa atin po, pag naranasan natin ang gawa ng Diyos, ano kaya magiging respond natin? Magbibigay po ako ng isang halimbawa lamang po. Ang sabi po sa Marcos chapter 10, 51 sa verse 52. Ano ang gusto mong gawin ko para sa iyo? Tanong sa kanya ni Jesus. Sumagot ang bulag. Guro, gusto ko po makakitang muli. Sinabi ni Jesus, kung gayon, magaling ka na dahil sa iyong pananampalataya. Noon din, nakakita siyang muli. At sumunod kay Jesus. Ganito rin po yung ketongin. Nung siya'y gumaling, bumalik siya sa Panginoon Kristo. Ganon din po yung itong lalaking itong bulag. At ito po yung isang magandang makita sa atin. Ang isang taong nananampalataya, mabilis mong tumutugon. Nagre-respond sa Panginoon Kristo. Katulad din po ng pagpapagaling ni Apostol Pedro, nila Juan, sa aklat ng mga gawa, chapter 3, verse 6 at hanggang 8. Ganito po ang sabi ng talata. Ngunit sinabi ni Pedro, wala akong pilak o ginto. Ngunit may iba akong ibibigay sa iyo. Sa pangalan ni Jesucristo ng taga Nazaret, tumayo ka, lumakad ka. Hinawakan niya sa kanang kamay ang lumpo at itinayo. Noon din lumakas ang mga paa at bukong-bukong na lalaki. Palukso itong tumayo at nagsimulan lumakad at pumasok sa templo kasama nila. Habang naglalakad, lumulundag at nagpupuri sa Diyos. Kakaiba po ito. Ito po sa aklat ng mga gawa, chapter 3. Since birth, pinanganak siyang lumpo. Pero sa prayer ng mga lingkod ng Diyos, sa pangalan ng ating Panginoon Kristo, nakalakad. Nung siya ay tinugon, nandun po yung respond, nagpupuri, lumulundag sa tuwa, sa biyaya ng Diyos. Tayo kaya, paano tayo mag-respond sa ating pananampalataya? Sabi po ng aklat ng Roma, sabi ni Apostol Pablo, chapter 1, verse 8, una sa lahat, nagpapasalamat ako sa aking Diyos sa pamagitan ni Jesucristo dahil sa inyong pananampalataya, balitang balita sa buong daigdig. Pansinin niyo po, sinabi po ni Apostol Pablo sa mga mananampalataya sa Roma. Nung sila po ay nanampalataya, nag-respond po sila. Yung pananampalataya nila na balita sa buong daigdig. Yung bang pananampalataya natin, nalaman ng mahal natin sa buhay,
ng pamilya natin, ng kapitbahay natin? Meron ba talagang respond? Talagang bang responsive tayo sa ating pananampalataya? Bakit po nasabi ito ni Apostol Pablo? Ang sabi po sa Romans 1:17, sapagkat ipinakita na magandang balita kung paanong ginagawang matuwid ng Diyos ang isang tao. At ito'y sa pamagitan ng pananampalataya, buhat sa simula hanggang wakas, tulad ng sinasabi ng kasulatan, ang itinuturing na matuwid ng Diyos sa pamagitan ng pananampalataya ay mabubuhay. Pansin niyo po, gaya po pinakita ni Pablo, ni Apostol Pablo, sa mga mananampalataya, sa mga tiga-Roma. Di ba napakaganda na makita natin ito? Nung manampalataya mga tiga-Roma, balitang-balita sila. Paano nabalita sila? Sila po ay namumuhay sa pananampalataya. O sa pananampalataya sila nabubuhay. Yun po ang kanilang respond. Kung tayo totoong nananampalataya sa Diyos, ipinamumuhay din po dapat natin ito. Hiwalay na po tayo sa galaw ng mundo. So bilang isang mananampalataya, honoring faith, it must be responsive to God. Talagang kailangan po natin tumugon sa panawagan po ng Diyos. Magpatuloy po tayo. Nanampalataya tayo ngayon. Kaya ano pa dumating sa buhay natin. Tuloy lang ang buhay pananampalataya. At naniniwala po ako, nandyan po ang Diyos. Laan, tulungan, pagpalain tayong lahat. Kung paano yung bulag, yung lumpo, pinagpala ng Diyos, nagpatuloy sa Panginoon Kristo, ang mga taga-Roma, tayo po. Paano tayo magpapatuloy? At dapat magpatuloy tayo, mabubuhay tayo sa pananampalataya. Hindi doon sa mga bagay na sa mga bagay na nakikita, doon sa mga bagay na ubos, kundi sa mga bagay na hindi nakikita. Kaya bilang magkakapatid, ang pagpapahalaga sa pananampalataya, kinakailangan ay may pagtugon sa Diyos na naglilingkod, sumasamba sa harapan ng ating Diyos. Ang ikatlong bagay po, inmost faith. Ito po ang pangatlo nakapalo po dun sa honoring faith. Pag sinabi po ang inmost faith, deepest faith from heart, yung pinakamalalim na pananampalataya, yung malalim na pananampalataya na nagmumula sa ating puso. Ang sabi po dyan sa verse 16 hanggang 19, yan po sa Lucas, sabi po dito, nagpatira pa siya sa paanan ni Jesus at nagpasalamat. Ang taong ito ay isang Samaritano. Hindi ba 10 ang akin pinagaling at nilinis? Tanong ni Jesus, nasaan siya? Wala bang nagbalik upang magpuri sa Diyos, kundi ang dayuhang ito? Sinabi ni Jesus sa kanya, tumayo ka na, umuwi. Pinagaling ka sa iyong pananampalataya. Nakakatawa, no? Sa 10, merong isang bumalik. Siya nagpuri, hindi lang siya nagsiyahan doon. Ang ginawa niya po, nagpatira pa sa paanan ng Panginoong Hesus at nagpasalamat. At yun ang pananampalataya na makikita natin, yung inmost faith. Bagamat hindi maliit na bagay naranasan ng lalaking ito, hindi binanggit ang pangalan, pero ang binanggit dito, siya ay tiga-ibang lugar eh. Sabing ganun dito eh. Ang tao ito isang Samaritano. Hindi siya sabihin natin eh, hindi kasamahan. At isang mahalagang makita ho natin dito, minsan kung sino pa hindi mananampalataya, nakakakitaan ng maayos eh. Pero dapat tayong mananampalataya, ano yung makita natin sa kanya? Yung malalim na pananampalatayang nagmumula sa puso. Yung pagpapatira pa sa paanan ni Jesus at nagpasalamat. Ibig po sabihin, ang buhay pananampalataya, kalakip yung
pagpapasakop ng buhay, at pagpapasalamat. Kaya ang tanong ng Panginoong Hesus, nasaan ang siyam? Wala ibang nagbalik upang magpuro sa Diyos, kundi ang dayuhang ito. Sinabi ni Jesus sa kanya, tumayo ka, umuwi ka at pinagaling ka na ng iyong pananampalataya. Ito ang isang katangian ng pagpapahalaga ng pananampalataya sa Diyos. Hayag po itong ito na bumalik sa Panginoong Hesus na malalim yung kanyang pananampalataya sa Diyos. At yan po isang mahalaga na magandang makita rin sa atin. Ayon po sa aklat ng mga gawa, ganito rin po yung katindi, yung pananampalataya. Paano natin mararanasan ito? Sa gawa, chapter 2, verse 37 hanggang 38, sabi po dito, nabagabag ang kanilang kalooban ng marinig ito. Kaya't tinanong nila si Pedro at ibang apostol, mga kapatid, ano ang dapat naming gawin? Verse 38 po, sumagot si Pedro, pagsisihan ninyo, talikuran ang inyong kasalanan at magpabautismo kayo sa pangalan ni Jesucristo upang kayo'y patawarin pagkalooban niya, ipagkakaloob sa inyo ang Espiritu Santo. Kasi ninyo, ito po ang sinabi ni Pedro, nung sa Apostol Pedro po, nung sila ay nagtitipon, nangaral po sila. Nung sila ay sumasamba sa Panginoon, sa chapter 2 ay dumating po ang banal na Espiritu at nangaral po si Apostol Pedro. At ito pong mga taong ito nakikinig sa pangangaral ni Pedro. Nabagabag yung kanilang kalooban. Ibig sabihin po, ramdam nila sa kanilang puso ang salita ng Diyos. Kaya nagtanong sila, anong gagawin namin? Tanong ng mga taong ito. At makita po natin ito, ang sagot ni Pedro. Ibig kong sabihin dito sa atin lahat, kailangan yung kalooban po talaga natin maabot ng Diyos. Maabot ng Diyos talaga yung kalooban natin. Bukas ang puso natin sa Diyos. Yan tanong ito anong ang dapat naming gawin? Ang sabi ni Pedro, pagsisihan niyo talikuran ng inyong kasalanan at pabautismo sa pangalan ni Jesucristo upang patawarin pagkaloob sa inyo Espiritu Santo. Ibig pong sabihin sa bawat sa atin para maging ang pananampalataya natin ay napapahalagahan po natin. Kamustahin natin yung buhay natin. Minsan na bang naranasan mo ang Diyos? Nabagabag ba yung damdamin mo tungkol sa Diyos? Ito yung panahon sa buhay natin. Ito na po yung kailangan natin. Kamustahin po natin. Baka mamaya akala natin yung pananampalataya natin nakakaabot sa Diyos o na merong halaga o hindi talaga natin pinahalagaan basta sinabi lang natin may pananampalataya tayo. Kaya bilang isang tao nagsasabing tayo sa Diyos, ang sabi po ng banal na kasulatan, sinabi po ng Apostol Pablo sa Romans chapter 6 verse 17, ngunit salamat sa Diyos, kayo dating alipin ng kasalanan, taos pusong sumunod sa aral na binigay sa inyo. Ito po yung sinabi ni Apostol Pablo sa mga tiga-Roma. Ngunit salamat sa Diyos, kayo dating mga alipin ng kasalanan, ay taos pusong sumunod sa aral na ibinigay sa inyo. Itong mga mananampalataya sa mga tiga-Roma. Ito rin ang kailangan natin, ang totoong mananampalataya at nagpapahalaga ng kanyang pananampalataya. Kailangan po natin itong lahat. Yung taos puso na malalim na pananampalataya sa ating Diyos na mayroong pagsunod. Kaya po nakalaya sila sa pagkaalipin ng kasalanan. Ngayon po tayo po ngayon lahat, naniniwala po ako para sa atin lahat ito. Kaya tayo nagiging talunan, parang walang puwersa sa atin ang salita ng Diyos. Totoo, nagbabasa ng Biblia, alam ang salita ng Diyos, alam ang Biblia. Pero bakit walang puwersa? Subukan mong buksan mo ang puso mo sa Panginoon Diyos.
at naniniwala ako, mararanasan mo rin. Isa ka rin sa pwedeng magtanong, ano ang dapat kong gawin? Katulad ng sabi ni Apostol Pedro, pagsisihan at talikuran ng kasalanan. Iba po yung nagsisisi at iba pa rin yung pagtalikod. Maaaring nagsisi pero hindi tinalikuran ng kasalanan. Ang pagpapabautismo, kapahayagan ng kamatayan sa kasalanan o larawan ng kamatayan ng kasalanan. At kailangan po natin gawin ito. Hindi para kung ano pa ma, kundi ito'y pagsunod sa kalooban ng Diyos. Kaya bilang isang taong nagsasabing mananampalataya, gusto nating maranasan ng tagumpay sa buhay. Ang sabi po sa Hebreo chapter 10 sa verse 22, kaya't lumapit tayo sa Diyos nang may pusong tapat, matibay na pananampalataya sa Kanya. Lumapit tayo may malinis na budhi, sapagkat nilinis na ang ating mga puso at hinugasan na ng dalisay na tubig ang ating mga katawan. Ito po ang kailangan natin. Pag lumapit tayo sa Diyos, magsisi tayo ng ating kasalanan. Kailangan po may pusong tapat, matibay na pananampalataya. Kayang ayusin ng Diyos ang buhay natin. Kaya ng Diyos tulungan tayo magtagumpay sa ating buhay pananampalataya. Basta't lumapit lang tayo na may malinis sa buti. Para po sa lahat, aniya kitang sumunod sa isang maikling panalangin. Pwede tayo lumapit sa Diyos, nagpasakop tayo ng ating buhay sa ating Diyos, at isang araw naniniwala po ako, magiging mananagumpay na mananampalataya din tayong lahat. Ikaw, tayong lahat ay pwedeng maging mananagumpay na mananampalataya. Ano man dumating na pandemic o sigalot sa mundong ito, magiging matagumpay tayo sa kabila ng kabigatan sa buhay. Aniyahan kita, ang panyaya po ng Biblia o ng salita ng Diyos. Lumapit tayo may malinis na budhi. Lumapit tayo sa Diyos ng may pusong tapat, matibay na pananampalataya. Lumapit po tayo may pananampalataya. Kaya tayong ayusin ng Diyos, dilinisin ng Diyos ang ating buhay. Aniyahan ko po kayong sumunod sa maikling panalangin. Gawin niyo po itong personal na panalangin. Manalangin po tayo. Aming Ama at aming Diyos, salamat sa katotohanan na ipinakita mo sa buhay ng 10 ketongin at mayroong isang lumapit, bumalik, na nagpuri nung maramdaman niyang siya'y gumaling, bumalik sa iyo, Panginoong Jesucristo, at nagpuri sa Diyos at lumuhod sa iyong paanan at nagpasalamat sa iyo. Kapahayagan ng pananampalataya, nakita po namin sa lalaking ito. Tulungan mong makita mo sa amin, dakilang Diyos, ang pananampalatayang nakita mo doon sa lalaking ito. Yung pananampalataya na utmost faith, yung sukdulang pananampalataya, may tapang, walang pag-aalinlangan, may kapambabaan, at mayroong pagtugon na pagsunod sa iyo, dakilang Diyos. At nakita mo rin yung buhay pananampalataya na inmost faith, yung sa kaibuturan ng puso. Tulungan mo kami, Panginoon. Narito kami, nagpapakumbabang lumalapit sa iyo. Patawarin mo po kami, linisin mo sa kasalanan upang kami maging karapat-dapat. Salamat. Mula ngayon, itinatalaga ko sa iyo ang aking buhay ng buong puso, kaluluwa, lakas, isipan. Salamat, Panginoon Jesucristo. Bibigyan mo po ako ng isang bagong puso, isang bagong pusong nagpapasakop sa iyo, yung pananampalataya na responsive, pananampalatayang nagbukal sa aking puso sa ikararangal ng iyong pangalan. Maraming pong salamat sa pangalan mo po, Panginoon Jesucristo. Ito po ang aking dalangin na may pasasalamat. Sa banal na pangalan mo po, Panginoon Jesus. Amen. Amen.
Isang magandang umaga po at purihin po ang Diyos. Maraming po salamat. Isang magandang araw po sa inyong lahat. Amen. Isang mapagpalang umaga po sa bawat isa. Purihin po ang Diyos sa mga salitang ating napakinggan sa umagang ito. Ngayon tayong magbibigay ng ating mga kaloob. At sabi sa mga Awit chapter 4 verse 5, maghandog kayo ng inyong mga hain ng katwiran at ilagak ninyo ang inyong pagtitiwala sa Panginoon. Purihin po ang kanyang salita. Sa pagbibigay po ng ating mga kaloob, kailangan po ay may lubusang pagtitiwala sa Diyos na ang Diyos po ang magbabalik nito ng pagpapala sa atin. Tunay nga ang Lord ay tapat at kailanman hindi nagbabago sa ating mga buhay. Kahit na tayo nakakaranas ng pandemya sa panahong ito, kailanman ang Panginoon ay hindi nagkukulang. At dito po masusubok ang ating pananampalataya sa Panginoon, na ang Diyos ang siyang magbibigay sa ating lahat ng ating pangangailangan. Ang sikreto lamang po ay lubusang pagtitiwala sa Diyos ang ating ibigay sa Kanya. At ang Diyos po ang siyang magbibigay ng lahat ng ating pangangailangan. Ating po ipanalangin ng mga kaloob na ating ibibigay. Dakilang Diyos, patuloy kaming nagpapasalamat sa mga kaloob na aming ibibigay sa umagang ito. Tunay nga, Lord, Ikaw ang Diyos, Panginoon, na tapat at kailanman hindi nagbabago, Panginoon. Salamat, Panginoon, sa mga pagpapala aming natatanggap mula sa inyo. Tulungan kami, Lord, na maibalik namin itong nararapat para sa inyo. At turuan mo rin kami na magkaroon ng lubusang pagtitiwala sa iyo, O Lord God. Salamat, Panginoon, na kailanman hindi mo kami pinababayaan, Panginoon. Tunay kang dakila, Panginoon, sa aming mga buhay. Marapat lamang na purihin ka sa aming mga buhay. Dakilain ka, O Lord, at itasan yung mga pangalan, Panginoon. Salamat, Lord, dahil hindi mo kami pinagkukulang. Salamat sa iyong mga pagmamahal na aming nararanasan, nararamdaman, Panginoon, sa araw-araw. Salamat sa mga pag-iingat, Panginoon, na ibinibigay mo sa amin, Panginoon. Tuloy, Lord, na Ikaw ang manguna sa mga buhay ng bawat isa sa amin, Panginoon. Purihin ka, dakilain ka, at itaasan iyong pangalan. Sa tanging pangalan ni Jesus. Amen. God bless po sa bawat isa. Salamat po sa mensaheng amin na pakinggan ngayong araw na ito. Bilang pagtatapos, tayo po ay manalangin. Tayo po ay po. Aming Ama, aming Diyos, salamat po sa pag-iingat mo sa amin sa araw-araw. Kami po ay bumuo sa pagpapasalamat sa buhay namin na patuloy mong iniingatan, ginagabayan. Salamat po sa mga mensahe na aming napakinggan. Gawaran mo po ng lakas at pananampalataya ang mga taong maharap sa iba't ibang hamon ng kanilang buhay. Balutin po kami ng iyong pag-ibig at pagkalinga. Maraming salamat po, Panginoon. Sa iyo namin tinataas ang mataas ng pupuri at pagsamba